Ganun sila. No? Tayo kahit walang views, kahit walang nanonood, okay lang, walang problema. Basta ang re-reactionan natin ay galing doon sa mga malalaking mga mainstream media na katiwa-tiwala na talagang yung kanilang mga ipinoproduce na mga balita ay lehitimo. Pinuntahan talaga nila. Sabi niya, no, pag si founder, pag nandito, puting tubol. Kung ano-anong kalokohan mga sinasabi eh. Ano po, speaking, sabi ni Ma'am BG Badiola, mukhang nagpapasok lolo na naman. No? Sandali, hindi ko nabanggit sa inyo kung sino yung kakasuhan. Kung sino yung nasampulan. No? Eto, pakita ko lang ulit. Ibalik ko lang sa inyo. Sino ba yun? Tinanggal ko na ata. Basahin ko na lang. Basahin ko na lang mga bossing, no? Yung kung sino yung nakasuhan. Sino ba yun? Yung channel lang ano eh. Yung channel ang tinitingnan ko eh. Kung sino yung nakasuhan. Dave. Ito. Kung anong channel yun. Ano daw? Channel? Inireklamo ni Gomez ang Facebook page na Malasakit News Pilipinas. Naku, Malasakit News Pilipinas? Naku, baka hawak ng mga bata ni Bongo yan si Mr. Malasakit si Bongo, kung matatandaan nyo ho, di ba? Ang laki ng pera ng naipon nito, kaya niyan suhulan lahat ng klase ng tao dito sa Pilipinas, mababa at pinaka taas na tao, kapal. Sabi ni Alberto, amo yan. Sa ngayon, pumunta tayo dyan, mga bossing. Mismo si Inday Sara Duterte na po, mga kababayan. Ang dumiretso sa Supreme Court. Nasaan ba yun? Mismo si BP Sara na ho, mga kababayan. Biruin nyo yan. Akala ko ba, magtatanong na naman tayo dito, akala ko ba bloodbath? Di po ba? Yun ang laging sinasabi ng ating Vice Presidente na hinihintay ko lahat at gusto ko ng bloodbath, no? Na impeachment. Pero bakit ngayon? Parang ang dali niya, teknikalidad. At meron pa siyang sinabi nung isang araw, isang linggo doon sa pahayag ho. Ito ang pahayag ng Vice Presidente. Dapat ihinto ang impeachment dahil mahina ang ebidensya. naging judge na sila. Sila na yung humusga. Yung mga gusto mag-prosecute sa akin, mahina ebidensya nyo, tigil na to. Di ba? Pero ang dami nilang sasagutin. Nandiyan yung sasagutin nila yung impeachment, yung sa confidential funds na inaantay ng mamamayang Pilipino. Nandiyan yung sa bribery sa Department of Education. At ang pinakamahirap sa tingin ko na sagutin, mga kababayan, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. No, ang hirap po sagutin doon. Kaya nga hindi sila nakapunta sa sa NBI eh. 'Di ba I love you baby M? At yung huli kay Ramil Madriaga, malapit na silang magharap. 'Di ba? April 4 ho, mga bossing. Gusto niyo i-live natin dito 'yon? No? Hindi, siguro ang gagawin ko doon, magandang pagkikita 'yon eh. Hindi ko gagawin dito. Nasa kaharap ako sa TV, no, yung laptop ko para hindi tayo ma-copyright, no? I-live natin yung April 4. Tama ba? Yung April 4. Sandali, paki-remind nga ako doon sa petsa ng paghaharap ni Ramil Madriaga at ng Vice Presidente, no? Bakit ganon? Yung tipo bang mala-bloodbath ang gusto nila pero wala naman tayo nakikita. Yung mga dali nung kampo nila, puro dali ng teknikalidad po. April 14, kulang ako ng number 1. Ma'am Len De Los Santos, salamat po at kay JJ Bar. Ila-live natin yan, mga kababayan. Nasa Cayman Islands na ho ako niyan. Tapos ipakita natin. Malalaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Ano po? Basahin natin ito. Sino excited dyan? Siyempre lahat. Tingin ko marami at karamihan ng
mamamayang Pilipino, tsaka yung mga DDS, mga ano na yun, nakaganon na yun, no? Kinakabahan na, ano kaya mangyayari dito? No? Mumurahin na naman nila yung mga taong haharap doon. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang ipaitigil ang impeachment proceeding sa Kamara de Representante. Ano kaya yung mga dahilan? Maliliit no? Pero bakit? Kasi kung hindi ho ako nagkakamali, mga kababayan, pagkatapos pagkatapos po na mailagay sa archive yung naunang impeachment sa Vice Presidente, kumbaga may hirit pa ang Vice Presidente noon Ay, excited at gusto na nga po namin masagot yun. Gusto na nga po namin na matapos siya o dumiretso na doon sa impeachment court sa Senate para masagot namin at makita na namin ebidensya. Pero bakit ito? Pahinto na naman. No? Alam nyo ho, mga kababayan, kung ako, ayan na naman, nakikialam na naman ako na naman ang bida. So, kung ako ang Vice Presidente, at alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawa, gagawin kong pogi points ito. Ano? Yung impeachment. Bakit to? Siyempre, nakikita ko humihina, nawawalan kami ng mga supporter. No? Ang gagawin ko, sige, umpisahan na natin. No? Sagutin ko na at haharapin ko yung impeachment na yan. Bawat isa doon sa inyong mga katanungan, sasagutin ko. Tayong mga Pilipino, nakapokus. No? Tayo ho, mga kababayan, marunong tayo lahat bumasa kung sino ang nagsasabi ng totoo at katotohanan. Kung sino ang mga nag-aalibay lang. Para lumakas ulit yung puwersa ng aming kulto, sasagutin ko yan lahat. Para yung mga hindi naniniwala sa akin, maniwala sa akin. No? Para yung mga nagdududa sa akin kung may ninakaw ako or kung whatever, bumalik ang suporta sa akin. No? Kasi marunong tayo mga bumasa ng sitwasyon. At alam natin kung sino yung mga nagsasabi ng katotohanan at hindi katotohanan. Gagawin kong ano yan? Gagawin kong paraan yan para yung 2028 kampanya ko lalong lumakas. Pero siguro kaya ganyan na natatakot sila at nagsusumbong sa Supreme Court na wag na ituloy yung impeachment. Lagi naman sinasabi na mahina ang depensa o mahina ang ebidensya. Lalong napapaisip tayo na baka wala naman talaga silang depensa doon. Baka wala naman talaga silang mga pagpapaliwanag kung sino yung Mary Grace Piatos, mga pagpapaliwanag na bakit ito si Mary Grace Piatos, etc., etc. Baka wala talaga. No? Natatakot, madulas. Kagaya po, kasi kumbaga sample Sample na lang po, mga bossing. Yung mga paunang hearing nila doon sa Congress, kung maalala nyo po, di ba? Sumubok sila. Yung mga staff, medyo mga siga pa nga di ba? Kaya lang hindi lumusot. Hindi lumusot. Yung mga katanungan sa kanila, nahalata. Lalong nalulubog yung OBP at yung Department of Education ng panahon ng ni Vice Presidente. Kaya biglang na lang po ang mga dahilan nila, bigla na lang may sumakit ang dibdib, bigla na lang may mga nasusuka, bigla na lang pong masama ang pakiramdam, dahatid sa ospital para mahinto yung hearing. O di po ba? Yan yung kumbaga posible na mangyari kapag tumuloy-tuloy itong impeachment na ito. Mahina ba talaga o takot sila kasi wala silang magandang paliwanag? John J. Jason, mukhang natumbok mo. No? Mukhang natumbok mo na wala talaga silang magandang paliwanag. Yung sa pagbabanta na lang sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo. Sige nga. Kung may matapang man na DDS dyan sa comment section, pakipaliwanag nga paano masasabi
na walang pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente, at sa at sa pinsan ng pangulo na si Martin Romualdez. Pagka meron kayong magandang naipaliwanag doon, no, diyan sa comment section, ang gagawin ko at kaano-ano na, katanggap-tanggap naman. Ang gagawin ko sa mga susunod na mga vlog ko, yun yung sasabihin ko. Pero wala ho eh. No? Kasi lahat tayo, napanood natin yung gigil na vice presidente. Napanood lahat natin yung talagang nanggagalaiti na Vice President Sara Duterte, mga bossing. Di ba? Ang lalim ng balon ng datong ng Duterte, dami ding datong na nakulimbat. Sabi ho yan ni Mayra Domingo. Pero mukhang matutuloy na po, mga kababayan. Mukhang, ayan, sabi ni Alonly TV, April 14, magkakaalaman. Nakalive po kami na at pagpupuyatan ko ho yan, mga kababayan, mga boss Chipamuser. Ngayon, so eto na, yan na nga, di ba? Impeachment, etc. Talagang malapit na. Kaya ang ginagawa po ng mga DDS, mga bossing, ay manggulo na lang po. Manggulo in terms na, keso si Pangulong Bongbong Marcos daw po, ay nakaratay na, yan na naman.